ako, be, kung buros ba ko. Wala ay. Huwagan kitong akong boyfriend, oy. Wala ka. Bisan sa dagat, gamiton ko. Murag isda. Usahay pag yun sa taas sa lubi. Murag. Bong, 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 bong. Classic. Oh, my Modern. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. This is DXII 107.5 Splash FM. Memories bring back your. DXII 107.5. DXII 107.5. Isang magandang umaga po, mga kasingka, oras po natin, 14 na minuto po, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ayan, at ako po inyong pansamantalang makakasama, Kasanggang Jomar Abdul. Dahil si Kasanggang Joyra po ay mayroong mahalagang lakad po sa mga araw na ito at nitong kahapon. Kaya tayo pa rin po ay patuloy na humahalili sa programang Arangkada Balita. Ang inyong pong kasangga sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Isang mapagpalang umaga po ng Biyernes, araw po ng pagsambayang ng ating pong mga kapatid sa relihiyong Islam. Kaya isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, sa abot po ng ating himpilan ngayong umaga, isang magandang umaga po. Sa ngalan po ng ating butihing station manager kay Sir SM Kennedy Busdikay, sampo na po ng aming mga kasamahan, isang magandang umaga po ang ating bati. Diyan po sa ating mga kababayan, diyan sa may probinsya po ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, at diyan din po sa may Maguindanao del Sur. Dito po sa ating probinsya ng Maguindanao del Norte, isang magandang umaga po. At ganoon din po yung ating bati sa ating mga kabarangay sa 25 barangays natin dito po sa ating bayan ng Pleasant Parang. Magandang umaga din po sa ating butihing ama ng bayan ng Parang. Walang iba kundi ang ating ama ng bayang Pleasant Parang, Honorable Mayor Kahar P. Ibay. Magandang umaga din sa ating mga sangguniang bayan members. At bago po tayo dumako sa ating pong balitang pambansa, ating po munang alamin ang magiging lagay ng ating pong panahon ngayon pong araw ng Biyernes, araw po ng pagsambayang ng ating mga kapatid na Bangs Samoro, mga kasangga. Narito ang magiging lagay ng ating panahon ngayon pong araw ng Biyernes. Patuloy po na humihina itong sipag yung Julian, and nakapasok na nga po muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon at eventually po naglandfall dito sa may southern Taiwan. And as of 4 in the morning kanina ay huli itong namataan 240 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Taglay na lamang ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may gustiness hanggang 75 kilometers per hour. Sa ngayon ay almost stationary po ito, halos hindi gumagalaw sa kanyang kinalalagyan in the last 6 hours. At base naman sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong mga kumpul ng ulap na minomonitor po sa loob and paligid ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinakuning track ng Pag-asa, inaasahang mas hihina pa itong si Tropical Depression Julian na maaaring pagsapit po mamayang tanghali ay maging low pressure area na lamang, and after 24 hours ay posibleng malusaw na ito habang nasa may southern portion of Taiwan. Attributed yung pahina nito dun sa rugged terrain or bulubundukin na lugar dito sa may southern portion of Taiwan at yung paglamig ng hangin dito sa may area ng southern Taiwan at paglamig na rin po ng karagatan sa paligid ng bagyo. Samantala, yung ating mga cloud clusters na tinutukoy is the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. Kapag nagkakaroon ng mga convergence ng hangin, asahan po yung mga kaulapan at mga pag-ulan na minsan ay malalakas pero hindi naman po ito tuloy-tuloy. Asahan ng ITCZ sa mga susunod pa na araw sa ating bansa. By today po, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Bicol Region dahil sa ITCZ. May mga lugar sa Camarines Provinces and Catanduanes na magiging maaraw naman po pagsapit ng umaga, pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, malaking bahagi ng Bicol Region na magkakaroon ng mga paulan,
Minsan malalakas po ito kaya mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, particularly sa northern and central Luzon, mag-i-improve na po yung weather dahil sa paglayo at paghina nitong si Bagyong Julian at meron na lamang mga isolated thunderstorms. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Southern Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan din po ng mga pag-ulan, lalo na sa may Quezon Province, bahagyang epekto na rin ng ITCZ at mga localized thunderstorms pa over the rest of Calabarzon, Metro Manila, and Mimaropa. Sa Metro Manila, possible pa rin po ang mainit na tanghali hanggang 34 degrees Celsius at umiinit na rin sa may areas ng Cagayan Valley and Central Luzon, possible yung hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, sa umaga, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, pero nagiging makulimlim na po ang panahon pagsapit ng hapon hanggang gabi, bahagyang epekto na rin ng Intertropical Convergence Zone. At ang ITCZ umiiral na po simula pa kagabi sa malaking bahagi po ng Visayas. May paminsan-minsan malalakas na ulan, lalo na po sa may eastern and southern portions, particularly Samar, Leyte, at dito rin po sa may Bohol and Siquijor. Kaya mag-ingat po sa banta ng baha at landslides. Temperature natin sa may Metro Cebu mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinaka-apektado ng ITCZ ang Zamboanga Peninsula at mayroon din mataas na tsansa ng ulan dito sa may areas po malapit sa Visayas, kagaya na lamang ng Dinagat Islands and Surigao del Norte as well as Camiguin. Yung mga pagulan po, light to moderate with at times heavy rains, kahit mag-ingat din sa banta ng baha at landslides, at lagi magantabay sa ating mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, and heavy rainfall warnings. For the rest of Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap pa ang kalangitan sa umaga, pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mataas ang tsansa na magkakaroon din po ng mga paulan. So make sure po na malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, magdala ng payo kung lalabas po ng bahay. Temperature natin sa Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon na po, wala na tayong gale warning o yung pagtaas sa mga pag-alon dahil sa paghihina nga nitong si Bagyong Julian. Subalit asahan pa rin po yung 2 hanggang 3 metrong taas na mga alon dito po sa baybayin sa may Northern Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, down to Zambales and Bataan. For the rest of our country, asahan naman yung nasa kalahating metro na taas sa mga pag-alon, pero kapag meron tayong mga thunderstorms at mga malalakas na pag-ulan, possible na tumaas pa sa higit 2 metro yung ating mga pag-alon panandalian. And, bahagi pa rin ng Visayas, Calabarzon, Bicol Region hanggang dito sa Mimaropa and lalawigan po ng Aurora. So asahan din po yung mga pag-ulan. Bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy, minsan po malalakas kaya mag-ingat pa rin po sa mga flash floods or landslides. Ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and central portions, mga isolated thunderstorms lamang po yung mararanasan, habang hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mga mabubuong kumpol ng ulap at mga shallow circulations sa silangan po ng ating bansa na nakapaloob doon sa Intertropical Convergence Zone. So lagi po tayong mag-aantabay. Sunrise natin is 5:46 in the morning, sunset 5:43 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Yan, maraming salamat kay Sir Benny Estareja dyan po sa ating DOST Pag-asa. Yan siya po na pang nakapagbigay sa atin na magiging lagay ng ating pong panahon ngayong pong araw ng Biyernes. Yan, isang magandang umaga din po ang ating bati sa ating Vice Mayor Adnan Birwang. At doon din po sa kanya pong ating mga Sangguniang Bayan members, isang magandang umaga din po. Sa ating pong mga kababayan dyan sa may Poblacion 2, dyan sa may public market, yan, isang magandang umaga po ang aming bati sa inyo dyan. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagkikinig at pagsuporta dito po sa ating nag-iisang himpilan, ang DXII 107.5 Splash FM. Atin na po nang talakayin ang ating pangunahing balita. Sa ating pangunahing balitang pambansa, dating Executive Secretary Oscar Orbos, itinalagang acting chairman ng PTB. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
si dating Executive Secretary Oscar Orbos bilang acting chairman at miyembro ng Board of Directors ng People's Television Network Incorporated o PTV na kakatawan sa private sectors. Si Orbos ay naging Executive Secretary at kalihim ng Department of Transportation and Communication sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Naging kongresista at gobernador din ito sa Pangasinan at naging co-host ng Debate with Mari at Pare sa GMA7 kasama si Prof. Soleta Monsod. Samantala, itinalaga rin ni Pangulong Marcos ang political analyst na si Antonio Contreras si Antonio Contreras bilang acting vice chairperson at board of directors member ng PTV bilang kinatawa ng itong educational sectors. Pinuwesto rin ni Catherine Clu Di Castro bilang director ng Philippine Information Agency at Attorney Francis Carlo Taparan, siya namang bilang Director 4 ng National Printing Office. Samantala sa iba pa nating balita, aumento sa sahod at dagdag na benepisyo ng mga guro tututukan ng Kamara. Bibigyang prioridad ng Kamara ang kapakanan ng halos 1 milyong pampublikong mga guro sa bansa, lalo na ang pagtaas ng kanilang sweldo, pagkakaroon ng dagdag na mga benepisyo, dagdag na mga silid-aralan at mga kagamitan tulad ng computer. Inihayag ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang pagdalo sa programa para sa selebrasyon ng 2024 National Teachers Month na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ayon kay Romualdez, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa tulong ni SecAd Education na Secretary Sani Angara ay matutupad ang nabanggit na mga pangako para sa mga ating guro. Diin ni Romualdez, marapat lamang na suklian ang malaking ambag ng mga guro sa paggabay at paghubog sa ating mga kabataan para maging mabuti at produktibong mamamayan ng ating lipunan sa patuloy ding umuunlad. Samantala sa iba pa nating balitang pambansa, rating ni VP Sara inaasahang patuloy na bababa. Hindi na ikinagulat ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ang pagbaba ng trust rating ni Vice President Sara Duterte base sa huling survey ng Fall Asia. Malakas ang paniniwala ni Gonzales na nakaapekto sa naging performance at trust and approval ratings ni VP Duterte ang hindi nito pagsagot sa tanong ng mga kongresista ukol sa paggamit ito ng pondo ng Office of the Vice President at sa panahong siya ay kalihim ng Department of Education. Sa tingin ni Gonzales, patuloy pang bababa ang ratings ni Duterte dahil galit umano ang tao sa hindi tamang paggasta ng pampublikong pondo, lalong-lalo na't hindi ito humarap sa pagdinig ng Kongreso para ipaliwanag ang mga natirang irregularidad. Diin pa ni Gonzales, dapat na maging transparent ang public official sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Inaalalahanan din ni Gonzales ang ikalawang Pangulo na walang sino man ang nakatataas sa batas kaya't dapat itong managot, partikular sa nakitang mga paglabag o tela paulit-ulit na pattern ng posibleng pag-aabuso sa paggamit ng confidential funds. Samantala sa iba pa nating balitang pambansa, OCD mahigpit pa ring pinababantayan ang sitwasyon sa Taal. Kasunod ng PIA o pretomagnetic na eruption
ng Bulkang Taal nitong Miyerkules ng hapon, tiniyak ng Office of the Civil Defense o OCD na may ipinatutupad na safety measures ang pamahalaan at patuloy na aagapay sa mga naapektuhang individual. Ayon kay Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nopomonicio, na mahigpit na binababantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, regional at local government units o LGU sa Calabarzon Region ang sitwasyon ng Bulkang Taal. Samantala, mahigpit pa rin ipinatutupad ang No Human Settlement Area sa Taal Volcano Island dahil na rin sa patuloy na abnormalidad ng bulkan. Kasunod nito, pinapayuhan din ng mga pamahalaan ang publiko na huwag pumasok sa Taal Permanent Danger Zone, lalo na sa main crater at ang daang Castilla Fissures. Pinapayuhan din ang mga apektadong residente na maging vigilante at makinig sa anumang abisong ilalabas ng mga kinauukulan. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, mambabatas naniniwalang magiging pabigat ang 12% VAT on foreign digital services sa ordinaryong Pilipino. Naniniwala si Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas na tiyak na magiging pabigat sa ordinaryong mga Pilipino ang implementasyon ng Republic Act 112023. Itinakda nito ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa foreign digital services tulad ng mga overseas-based e-commerce platforms at streaming services sa Netflix, kasama na itong HBO, Disney Plus, gayon din ang Canva, Zoom at iba pa. Ayon kay Brosas, mahalaga ang nasabing digital platforms sa edukasyon at trabaho, kaya pangunahing tatamaan ang mga estudyante at mga educators na higit na nakadepende sa digital tools. Para kay Brosas, hindi patas ang insensitive na pagpapatupad ng bagong buwis para sa panahon na ang mga Pilipino ay nagdurusa pa rin sa mataas na presyo ng mga bilihin habang mababa ang kanilang sweldo. Mangungunitang sa deliberasyon sa Kamara para sa naturang batas ay mariing itong tinutulan ni Brosas. Kaakibat nito ang pagmungkahi na patawan ng buwis ang mga pinakayayamang tulad ng top 20 na mga bilyonaryo sa bansa, kung saan maaaring makakolekta ng aabot sa 98 million o billion pesos. Samantala, sa iba pa nating balita, sa ating balitang arangkada, oras natin mga kasagat, 32 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. 4 patay, 8 sugatan kay Super Typhoon Julian. 4 katao na ang nasawi sa pananalasa ni Super Typhoon Julian na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Northern Luzon, ayon sa ulat nitong Miyerkules, October 2, 2024. Kinumpirma ng tanggapan ni Ilocos Norte Governor Mateo Manutok na 2 mula sa nasabing bilang ang nasawi sa kanilang lalawigan, na kinabibilangan ng isang 87 anyos na lola sa Maybatak City at isa sa Laog City na inatake naman sa puso sa evacuation center, habang isa ang nawawala sa Pauy. Nasa 85 million pesos na halaga naman ang napinsala sa livestock, habang sa puwetri naman
ay aabot sa 385,000 pesos. Sinabi naman ni Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management officers na si Randy Nicolas, nasa 18,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo, kung saan 1,000 katao pa ang nananatili ngayon sa evacuation centers. Samantala, ang dalawa pang nasawi ay kinabibilangan ng isang nakuryente sa may Cagayan at isang nanunod sa Ilocos Sur. Sa report naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, isa ang nawawala at 8 ang nasugatan sa pananalasa ni Bagyong Julian. Nasa kabuwang 43,093 na pamilya o 149,293 katao mula sa 552 na barangay sa Ilocos, Cagayan at Cordillera Region ang nasalanta ng kalamidad. Nasa 646 na pamilya at 2,176 na individual ang nagsilika sa kanilang mga tahanan. Iniulat pa ng NDRRMC na nasa 11.3 billion pesos o million pesos ang nahalaga ngayon ng ayuda ang naipamahagi na sa 17,658 na mga naapektuhang pamilya sa mga relihiyon na matinding napinsala ng malakas na bagyo. Dahil na rin sa pinsala ng super typhoon na si Julian, isinailalim na rin sa state of calamity ang mga lalawigan ng Batanes, Ilocos Norte, na mas hinagupit itong si Bagyong Julian. Ayon kay Batanes Governor Marilio Caino, inaprobahan ng sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon ng Provincial Risk Reduction and Management Council na ilagay sa state of calamity ang Batanes dahil sa malawak na tinamong pinsala ng lalawigan. Sa Ilocos Norte naman, ang pagsasailalim na rin sa state of calamity sa lalawigan ay bunga ng malawakang pagbaha na nakaapekto sa may 23 na mga munisipalidad habang 88 na kabahayan ang napinsala. Samantala, inihayag din ni PDRRMO Chief Riley Rapsing na irirekomenda na rin nila na isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Cagayan, dulot na rin ang pinsalang iniwan ng bagyong si Julian. Oras po natin mga kasangga, 36 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa nating balitang arangkada, motorista binangga sa likuran ng pickup truck, patay. Agad na nasuwi, sanhi ng mga sugat at pasa sa kanyang katawan ang motoristang si Abby Martisano. 18 anyos nang kanyang nabangga ang likurang bahagi ng isang pickup truck na kanyang sinusundan sa isang bahagi ng highway sa barangay Balyukan sa Libungan, North Cotabato nitong gabi ng Miyerkules, Oktobro 2, 2024. Ang pickup truck ay minamaneho ni Imelda Juarez Anistaco o Anastasio, 52 taong gulang, ayon sa ulat ng Libungan Municipal Police Station. Parehong direksyon ang tinatahak ng dalawang sasakyan patungong Pigkawayan, Cotabato nang maganap ang insidente. Ayon pa sa mga saksi, mabilis umano ang pagpapatakbo ni Aro ng kanyang motosiklong Suzuki Rider 150 nang kanyang mabundol ang likuran ng pickup truck ni Anastasio. Samantala, sa iba pa nating balita, sa usaping politika, si Attorney Lanang Ali Jr. ay nagsumiti na ng kanyang Certificate of Candidacy para pagka-mayor ng Sultan Kudarat Municipality. Formal nang nagsumite si Member of Parliament Attorney Lanang Ali Jr. ng kanyang Certificate of Candidacy o COC para sa pagka-mayor ng Sultan Kudarat Municipality sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Kasama ni Attorney Lanang ang kanyang Vice Mayor at mga konsihal
nang sila ay dumating sa Commission on Elections o COMELEC kahapon upang mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Kasama ang mga taga-suporta nagbigay ng kanilang suporta sa naturang partido. Ayon sa COMELEC, si Attorney Lanang Ali Jr. at ang kanyang team ang tanging mga nakapag-file pa lamang ng kanilang Certificate of Candidacy isa ngayon sa Sultan Kudarat. Oras natin mga kasangga, 39 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa mga sandaling ito, atin na pong tanggapin ang pag-uulat ni Kasanggang Sir Jojo. Wala po naman ngayon sa kanyang kinalalagyan. Yes, magandang umaga Kasanggang Sir Jojo. Opo, magandang umaga. Good morning. And of course, I would like to say good morning to all of our listeners, especially in President Baran and to our leaders, Kasanggang Jomar. For now, we would like to extend or something that could be in terms of yung situation po natin dito sa bayan ng Baran. Kagabi ay wala tayong kuryente dito sa Purok Durian pero bandang mag-aalas 8 na. From the whole day, Kasanggang Jomar, ay may konting mga reklamo lang yung ating mga kababayan sa Purok Durian, Poblacion 1. Why is it wala silang current? But definitely, napag-alaman na mukhang pumutok yata yung transformer at napalitan din before dawn at by alas 8 ng gabi ay na bigyan din ng linya ang naturang lugar. So far so good, medyo magsapasa pa rin yung ating paligid because of itong panakadakang ulang gagabi dito po sa Pleasant Baran. Hindi lamang dito sa area at buong Sarmento meron din po at yung ating mga karating na mga munisipyo katulad po ng Bundol Marianda, yung Matanog. Sa balitang Pisinooder sa PNP ay patuloy pa rin uma-adjust, nag-a-adjust ng kanyang capabilities, meaning yung ina-assist pa ni Police Major Lumasqui, ang bagong kapalit ni Police Lieutenant Colonel Erwin Tabura, yung mga dapat pong asikasuhin dito sa parang FPS. Kung maalala natin ay ang modus ko yung mga bagong modus ng mga drug courier Kasanggang Jomar ay mukhang level up na, kumbaga high-tech na dahil ang ginagamit nila ay yung di pasaherong payong-payong at doon na lang sila nag-aabutan sa isang madilim na lugar. At ngunit hindi rin umuobra dahil nasusubaybayan din sila ng ilang mga drug enforcement intelligence ko natin. And primarily, ito yung mga gustong ma-resolve ng ating kapulisan, which is to be led by Police Major Lumasqui. Ilang mga assignments na Kasanggang Jomar na dapat nilang matingnan. Although tuloy-tuloy, ang peacekeeping force, kumbaga, ay nagduroon pa rin ang presensya ng ating Philippine Marines, katuwang itong ating Philippine National Police, lalo na ngayon sa tuloy-tuloy. And I guess this is, or maybe, marami pa rin magpapile na kanilang Certificate of Candidacy for this week. At alam din natin na Kasanggang Jomar na even Saturday, like in Cotabato City, na bukas po ang Sunday for the COC. So maaaring dito sa bayan ng Parang, base doon sa correspondent doon natin doon, si Lindy Noor, ay nasabi niya kahapon doon sa Talakayan na tuloy-tuloy ang filing ng Sabado, Linggo, Lunes.
At sa Martes sa Kasanggang Jumar, ang pinakatapusan, which is nakalatag na yung security ho natin. Anytime today, ay nagdiriyan lang yung ating presensya ng ating mga kapulisan, lalo na yung Philippine Marines. At nasa palibot po natin. Ang ating daan, kung maalala po ninyo, dyan sa may kanto lang ng Budakan, yung detachment na papunta naman dyan sa Marigalupa, ay huwag ko kayong magtataka at huwag kayong matatakot sapagkat ilan sa mga security measures po ng ating Philippine Marines, katuwang ang ating police at ganoon din yung ilang mga paramilitary natin, yung CAPCO, ay sama-sama po silang nag-limitin ng disorder dahil yung pong kanto na yan, crossing kumbaga, ay ilan din sa dinadaanan ng mga armed group. Kung maalala mo, yung Marigalupa na yan, ay parang passageway looking forward doon po sa ilog ng Simoy, karugtong niya. So, yung mga armed group na hindi kabilang sa Imilit, yung mga private armed group Kasanggang Jumar, yun ang inaasahan na lulusot. Kumbaga, wala namang sa Iskori, hanggang doon lang naman sila, ay nakukumpremesa din ng ating Philippine Marines. At natatanaw din nila yung possibilities na maaring daanan ng itong mga armed group na ito para maiwasan nga yung pananakot sa ating mga civilian sa panahon ng COC. And lastly, sa larangan ng pulis hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin yung pagmamanman nila. Although, kamakailan siguro ay kung hindi na po abala yung ating COP, Chief of Police, si Police Major Lumas E, ay maaring mabisita natin at makapanayam natin kung ano yung mga direktiba po niya. Sapagkat gaya nung sinabi natin kasi hanggang Jumar na iba't ibang leader, lalo na sa Philippine and Philippine muna sa Police, Marines, or Philippine Army, ay kanya-kanya silang yung diskarte sa liderato. So, far so good, wala tayong namumonitor ng mga medyo nakaka-alarma, but yung mga PT crimes na yan, mga away pamilya, away kapitbahay lamang ay minor, ay ayan lang ating namumonitor sa hanggang Jumar. Sabi, buong linggo ay patuloy tayo magmumonitor sa filing of COC kasi hanggang Jumar dito sa ating bayan. Iyan ang aking mga nabalitang o na nakalap na mga balita sa araw ng Biyernes. Ito inyong kasaga sa musika at pagbabalita, Jorge Gonzales Manigua. Kasanga mo sa radyo at dyaryo. Yes, maraming salamat kay kasanggang sa Jojo sa kanya po na mga updates, mga reports dito po sa ating bayan ng Parang at lalong-lalo na po sa ating police matter. Sa ating pong mga balita, sa iba pa nating balitang lokal, UBGP at traditional leaders nagpulong para sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga kakandidato sa Maguindanao del Sur. Nagpulong ang mga traditional leaders, mga kinatawan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at mga opisyales ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP sa isang consultative meeting para sa mga ini-endorsong local candidates sa Maguindanao del Sur bilang bahagi ng paghahanda para sa 2025 elections. Kabilang sa mga dumalo sina UBGP Secretary General at Maguindanao del Norte Governor Abdurauf Macacua, kinatawan ng Party President Alhaj Murad Ibrahim na si ASEC to the Party President Nas Dunding, UBGP Maguindanao del Sur Provincial Executive Officer Sheikh Hasim Nando at UBGP Gubernatorial Candidate Dato Ali Midtimbang. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga kandidato mula sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan, gayon din ang mga hamon na maaaring kaharapin ng partido habang patuloy na isinusulong ang kanilang mga prinsipyo at layunin para sa Bangsamoro. Samantala, sa iba pa nating balita,
Formal nang ipinakilala sa publiko ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP ang kanilang mga magiging pambato sa 8 munisipalidad ng Special Geographic Area o SGA BARM sa official endorsement of the candidates for the 2025 national and local election na ginanap sa bayan ng Pahamudin. Pinangunahan mismo ni UBGP Party President Ahud Al-Haj Murad Ibrahim at UBGP Vice President Muhagir Iqbal ang pagtaas ng kamay ng mga ikakandidatong partido sa 8 bayan sa SGA. Kompleto na ang buong slot mula pagka-mayor, vice mayor at mga konsehal ng mga bayan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kabakan, Kapalawan, Malidagaw, Tugunan at Ligawasan. Sa mensahe ni UBGP President Ibrahim para sa mga inindorsong kandidato, bigyan diin nito ang kahalagahan ng mga pinagdaanan ng MILF bilang isang revolutionary group na nakipaglaban upang makamit ang natatamasa ngayon ng mga Bangsamoro people. Samantala sa kabilang dako naman, former Cotabato City Mayor Attorney Francis Sintiagiani Sayadi formal nang naghain ng kanyang kandidatura sa posisyon ng pagka-alkalde ng bayan o sa Cotabato City sa 2025 election. Kasama sa naghain ng COC sa Office of the Election Officers ang 3 kandidato sa pagkakonsehal kahapon araw ng Huwebes. Itinalaga ni former Mayor Sintiagiani Sayadi si Attorney Jarisha Giani bilang kanyang representative. Formal na tinanggap ni City Election Officer Attorney Norfaiza Paglala Manduyong ang COC ng mga naghain ng mga kandidatura sa ilalim naman ng Team Giani. Nauna nang naghain ng COC ang 6 na kandidato sa pagkakonsehal kahapon sa ilalim ng Team Giani at Nationalist People's Coalition. Sa usapin pa rin ng politika, Team Mapia Buldo ng UBGP o pambato ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP naman